This is Teacher Jana. Tara, pag-aralan natin to. Isa sa pinakamadalas na tanong ng mga students ay, Teacher Jana, paano ko ba malalaman kung direct or indirect proportion? Nalilito kasi ako. At alam mo, hindi mo kailangan ng formula para malaman agad. May isa lang tayong gagawin. Check the effect. Tingnan mo ang dalawang bagay na pinag-uusapan sa problem. Pagkatapos, itanong mo sa sarili mo, kapag dumami ang una, anong mangyayari sa pangalawa? Halimbawa, for this example, there are 5 notebooks or bumili ka ng 5 notebooks. Tapos, ang binayaran mo ay 75 pesos. Now, nag-decide ka na dagdagan yung notebooks into 12. Ano kayang mangyayari sa babayaran mo? Tama ka! Tataas ang babayaran mo because this is exactly what direct proportion means. Pag tumaas ang isang quantity, tataas din yung kabila. Sa indirect or inverse proportion naman, baliktad ang effect. If ang isang quantity ay tumataas, ang kabila ay bumababa. Halimbawa, merong 6 na workers or manggagawa. Sa 6 na workers, natapos nila ang isang project in 15 days. What if damihan natin ang numbers ng workers? Naging 10 ito. Ano kaya ang mangyayari sa number of days? Tama! Ang number of days ay bababa. Ibig sabihin, baliktad ang effect. Kapag dumadami ang workers, kumukonti ang araw na kailangan nilang tapusin ang isang project. So this is indirect proportion. A car travels 180 kilometers in 3 hours. Ibig sabihin, 180 kilometers ang kanyang narating sa loob ng 3 oras. Ilang kilometro ang mararating niya kapag siya ay bumiyahe ng 5 oras? Tama ka. Ibig sabihin, mas lalayo o dadami yung kilometro na matatravel niya kapag siya ay mas matagal na bumiyahe. Ibig sabihin, the effect is the same. Habang tumatagal ang oras ng kanyang biyahe, ay dumadami din ang kilometro na kanyang matcha-travel. So, this is direct proportion. In example number 4, 8 laborers or yung mga manggagawa ay kayang i-harvest ang isang field sa loob ng 15 days. Now, ano kayang mangyayari sa number of days kapag meron ng 24 na laborers? Tama ka. Ito ay bababa or indirect proportion. Dahil habang dumadami ang number of laborers or manggagawa, ay kukonti rin yung araw na ma-harvest nila yung isang field. Follow for more examples.